Isang malungkot na balita ngayon. Isang lalaking Israeli ang napakamatay sa puntod ng kanyang matalit na kaibigan. Ayon sa mga kamag-anak, si Bar Asraf, 30 taong gulang, mula sa Sha'aray, Tikva, ay nagpakamatay sa puntod ni Liron Baruda na pinaslang noong pag-atake ng teroristang Hamas sa Nova Music Festival noong ika-7 ng Oktubre. Ayon sa Israeli media, ayon sa mga kamag-anak, pinatay ang matalik niyang kaibigan sa Nova. Magkaibigan sila mula bata pa. May tattoo siya ng mukha nito, bahagi ng kanyang kaluluwa. Ayon sa pamilya, mula noon ay patuloy siyang lumalaban para malampasan ang pagkawala nito. Talagang nakakasira ng loob. At ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng trauma sa bansa. Isang bagong clinical na pag-aaral sa Israel ang tumitingin sa mga epektibong paggamot para sa PTSD dahil sa walang kapantay na pagtaas ng mga kaso matapos Oktubre 7 at patuloy na digmaan. Natuklasan ng pananaliksik ng Clalit Health Services Haemet Medical Center na humigit kumulang 80% ng mga sundalong Israeli nakatapos ng MDMA-assisted psychotherapy para sa PTSD ay nakaranas ng malaking pagbaba ng mga sintomas. Isinagawa ang pag-aaral sa Center for Psychedelic Treatment ng ospital. Sinuri nito ang kaligtasan at bisa ng MDMA-assisted psychotherapy sa mga sundalong dumaranas ng PTSD. Nakakaintriga talaga, kaya't ikinagadalak naming tanggapin si Dr. Alon Reshef, Direktor ng Psychiatry sa Tlalit Hemek Medical Center at pangunahing mananaliksik ng pag-aaral na kasama natin ngayon mula sa Zichron Yaakov. Maraming salamat po sa inyong oras. Kaya naman, hindi na nakakagulat na tumaas ng halos 70% ang bilang ng mga na-diagnose ng PTSD mula noong ika-7 ng Oktubre. Ikwento niyo pa po sa amin ang tungkol sa pag-aaral at ang mga uri ng paggamot na talagang nakakatulong sa ngayon. Kaya, salamat sa pag-imbita. Napakahalaga ng proyektong ito para sa amin at sa palagay ko, maging sa lipunang Israeli. Hinaharap namin ang isang napakalaking tsunami ng PTSD sa Israel. Karamihan ay mga veteranong lumaban, pero hindi lang sila. At ito ay isang malaking issue para sa lipunang Israeli at sa mga serbisyong pangkalusugan ng isip. At narinig namin ang tungkol sa paggamot na ito na may pambihirang tagumpay sa paggamot ng PTSD. At nagpasya kaming subukan ito at ituloy. At ang aming mga numero, gaya ng nabanggit mo, ay tugma sa mga numero mula sa ibang bahagi ng mundo, US at marami pang ibang bansa. At nakikita namin ang average na 80% na talagang bihira sa paggamot ng PTSD. 80% ng mga taong may PTSD, wala na silang diagnosis ng PTSD. Hindi na sila naghihirap. Hindi na sila pasok sa mga pamantayan para sa PTSD pagkatapos ng paggamot na ito, itong protocol na ito. Kaya napakagandang balita nito at may napakalaking potensyal para gamutin ang napakasamang sakit na ito. Ano masasabi mo tungkol sa medical at ethical na pangangasiwa ng psychedelics sa gitna ng kontrobersya? Noong nagsimula kaming pumasok sa larangang ito, nagkaroon kami ng mga alinlangan, pero ginagawa ito sa parehong paraan at may parehong protocol na ginagamit sa US. At sa totoo lang, hindi ito naaprubahan ng FDA at ng Israeli Ministry of Health. Ginagawa namin ito sa ilalim ng maigpit na research protocol. At binabantayan namin lahat ng side effects at lahat ng mga problema. Ang treatment na ito ay napakahalaga nitong bigyan diin. Hindi ito parang tara mag-enjoy tayo at subukan ng MDMA na siyang aktibong sangkap. Hindi ito para sa kasiyahan. Ito ay para sa isang napakahirap na paglalakbay o sesyon gamit ang material na ito sa loob ng mahabang oras, mga walang oras, at dumadaan sa psychotherapy habang nasa sesyon na ito. At ang kombinasyon ng psychotherapy at paggamit ng gamot na ito
na parang nagbubukas ng isipan sa pamamagitan ng psychotherapy para harapin ang masasakit na alaala at ang matinding paghihirap. Pagdurusa dahil sa moral injury. At tinutulungan nito ang taong ito na harapin ang pagdurusang ito sa ibang estado ng isipan at tugunan ang kanyang PTSD. At nagsisimula pa lang tayo. Pinag-aaralan pa namin ito. Hindi ito parang milagro, pero napaka-positibo ng mga paunang epekto nito. Mahalagang tandaan na ang layunin ay hindi burahin ang traumatic na alaala, kundi tulungan ang pasyente na ligtas itong maproseso. Nakakabighani ang larangan ito at marami ring tanong tungkol sa epekto nito hindi lang sa mga sundalo, kundi pati sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Tatalakayin pa natin ito sa hinaharap. Sa ngayon, dito muna tayo magtatapos. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw at hangad namin ang iyong tagumpay. Dr. Alon Reshef, Liv mula Zichron Yaakov, bahatslecha sa pananaliksik mo. Salamat. Maraming salamat, Tarabara.